Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa videong ito ay ating pag-uusapan itong magiging laban or sagupaan ng Cherry Tigo crossover kontra dito sa Petrogas Angels. Ating pag-uusapan ano ba yung mga kahinaan at yung mga opportunities at the same time yung mga strength ng bawat team. Bakit natin ito pinag-uusapan? Kasi ito yung laban na mag-determine kung sino bang team talaga itong makakalaban ng Creamline Coal Smasher dito sa quarterfinals. Bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe muna kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue. So ang laban po or sagupaan ng Cherry Tigo crossover at Petrogas Angels ang huling laban dito sa round 2. So maglalaro sila sa Thursday, August 22, 5 PM po yan. Okay, at bakit natin ito pinag-uusapan mga kapolitika? Kasi ito nga yung magiging hudyat kung sino ba talaga na team ang makakalaban ng Creamline Coal Smasher dito sa next round. At nai-report na natin ito doon sa ating previous video na may possibility na makakalaban ng Creamline itong Petrogas Angels. Kung kaya ngayon is dito natin pag-uusapan yung magiging laban ng Petrogas kontra sa crossover. Now ngayon mga kapolitika, ilan ba yung naipanalo na laro ng Petrogas Angels? At base dito sa ating impormasyon ay 4 na laro itong naipanalo ng Petrogas kasi parang talaga sila, parang race from the ashes. Talagang nagsimula sa bottom itong Petrogas hanggang sa napaangat nila yung kailang team. At ngayon is nasa top 6 na sila from top 9. Okay, so dito is merong 4 na naipanalo na laro itong Petrogas Angels at 3 yung natalo natalo sila. So 3 talo at 4 na naipanalo itong Petrogas. At ito namang Cherry Tigo crossover kung ating ikukumpara ay hindi naman magkakalayo din kasi merong 5 panalo itong Cherry Tigo crossover at 2 lang yung talo nila. So natalo sila doon sa Creamline Coal Smasher. At the same time dito rin sa Chocomocho Flying Titan. So itong Ribisco team ang sa tingin natin na kahinaan ng Cherry Tigo crossover. Although natatalo nila yung mga malakas na team, but dito talaga sa Ribisco ay talagang ito yung kahinaan ng Cherry Tigo. So mga kapolitika, magkakaroon lamang tayo ng short na explanation or talakayan dito. Ano ba yung mga possibilities at mga assumptions natin at nakikita natin dito sa magiging laro ng Cherry Tigo crossover. So sa Cherry Tigo crossover, yung kailang strength talaga dito nakikita ko is itong kanilang import na si Cuthbell, kasi as we speak is nasa pangalawa or pangatlong rank itong si Cuthbell when it comes sa score sa pagbibigay ng score sa kanyang team. At nangunguna pa nga rin itong si Samuelenko, but magkakaalaman yan talaga sa final na laro. Kasi merong mga teams na nauna yung laro nila at meron yung mga teams na nahuli yung laro nila. So magkakalaman talaga sa huling laro ng round 2. At dito mga kapolitika, pero ang pinakamalaking problema talaga ng at yung weakness ng Cherry Tigo crossover ay itong kailang depensa. Okay, so sobrang hina ng depensa ng Cherry Tigo crossover at the same time yung receive ni Cuthbell. So kung makikita nyo doon sa mga previous na laro, especially dito sa Chocomocho Flying Titans na kung saan is natalo nga itong Cherry Tigo crossover, ay sobrang hina rin ng receive ni Cuthbell. Siya talaga yung laging punterya ng mga service. At meron pang time na service ace pag siya yung nagre-receive ng bola. So ito dapat ang i-workout ng Cherry Tigo crossover, most especially ngayon na isang malakas na team itong kanilang makalaban itong Petrogas Angels. So dito is kailangan rin na merong katuwang itong si Cuthbell. Hindi lang pwede siya yung talagang magtatrabaho para sa team at magbibigay ng points. Kasi pag siya lang ay hindi niya kakayanin yun. Dapat well distributed din yung mga points sa team niya. Kasi meron rin mga times na nabablock itong si Cuthbell at may mga times na error rin siya. Okay, so merong inconsistencies at the same time yung pressure sa end niya. Okay, na siya lang yung bumubuhat sa team at petiks-petiks yung iba, at especially dito nga sa mga depensa ng Cherry Tigo crossover. At dagdagan mo pa na wala pa rin si E.L. Lowry kasi nga pinagbawalan sila ng PNVF na sumali dito sa PVL.
Now, isa rin sa mga kapolitika na nakikita ko dito naman tayo sa side ng Petrogas Angels. So, ang strength pa rin dito talaga rin ng Petrogas ay itong kanilang import. Most especially na merong katuwang itong si Wilma Salas, itong si Van Siquel. So, talagang yung trio nila ni itong si Puntillas. So, isa rin yan sa mga maging strength at magiging kalakasan ng Petrogas Angels. But ang nakikita ko dito na na maging weakness ng Petrogas ay kung mabantay na itong kailang import na si Wilma Salas, ay talagang ito yung magpapatalo sa kanila kasi hindi kakayanin rin ni Van Siquel na siya lang yung bibigay ng points dito sa kanilang team. Kaya kailangan pa rin itong kailang import na si Wilma Salas kasi nga even nga doon sa All Filipino Conference ay hindi kinaya ni Van Siquel na siya lang yung magtatrabaho for her team. So kinakailangan rin ng reliable na spiker. So pwedeng itong si Myla Pablo at itong itong kanilang mga rookies kumbaga. Okay, so kinakailangan rin na magkakaroon din ng balasa ng maigi itong kailang coach na Japanese. So mga kapolitika, overall ito ay maganda at napaka-exciting na labanan sa Thursday. So ito yung ating aabangan kasi inaabangan rin ito at the same time ng Creamline Coast Smasher kasi nga kabado rin sila just in case makakasagupa nilang muli itong Creamline Coast Smasher. But again, bilog naman yung bola. Maybe kung doon sa mga previous na laro is natalo itong Creamline ay baka naman babawi sila sa susunod na match nila dito sa Petrogas Angels kasi kung mananalo dito yung Petrogas ay talagang sila na nga talaga finally yung mga kasagupa dito ng Creamline Coast Smasher kasi natatalo naman ng Creamline yung ibang mga malalakas na team just like itong Cherry Tigo, so kayang talunin yan ng Creamline. Buti na lang sana mga kapolitika kung yung Cherry Tigo na lang ang makasagupa ng Creamline dito sa knockout round. But kung itong Petrogas talaga ay dapat ngayon pa lang dapat na paghandaan na nila ito, most especially na natalakay na rin natin ito doon sa ating previous vlog kung ano ba yung dapat na gawin ng Creamline Coast Smasher talaga para mapatumba itong Petrogas Angels. Kasi ako personally is gusto ko rin na makarga sa top 4 or sa final 4 itong Creamline kasi para sa akin is parang boring yung PVL, even itong reinforcement. Gusto ko rin na makarga sa final 4 itong Creamline Coast Smasher mga kapolitika, kumbaga para naman may intense kasi alam naman natin even though natatalo itong Creamline Coast Smasher ay talaga namang binibigyan lang ng magandang laro itong kanilang mga kalaban, although napa 5 sets sila minsan, but andyan yung intense at andyan yung hiyawan ng mga supporters. Okay, so ito yung ikinaganda ng Creamline na sana naman lang ay makarga sila at talagang sulitin na lang nila na ngayon is napasali na sila sa Final 8 ay talagang dapat sunod-sunod na makarga sila dito sa Final 4 para naman may intense at medyo exciting yung laro. Okay? So mga kapolitika, ito lang yung short na explanation natin at ating talakayan dito sa maging laro ng Petrogas Angels at itong sa Cherry Tigo at bakit natin din ito pinag-uusapan kasi ito yung maging turning point nga sa sinasabi natin dito sa magiging kapalaran ng Creamline Coast Smasher. So very crucial at napaka-importante itong magiging laro ng Petrogas versus dito sa Cherry Tigo. But for me, para sa akin is parang medyo may advantage itong Petrogas kasi nasa kanila yung momentum ngayon. But then again, hindi natin malaman until such time na magkasagupaan na lang sila. Okay, so kayo na po ang bahalang humusga mga kapolitika. Sino sa tingin nyo ang makakalaban or ano sa tingin nyo maging resulta maipapanalo kaya ng Petrogas Angels itong maging laro nila dito kontra sa Cherry Tigo crossover? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo dito sa ating YouTube channel para updated kayo dito sa ating mga latest issue.